Pipindutin ko. Yun, no? Nag-start, oh. Paano nga ba ito in-install, no? Yan yung katanungan ng isa nating idol, ng isa nating tropa. Well, muna dito na nagpa-function. Yun, nakikita yung gumagalaw. Po ay temporary, no? Pangsamantala, pero pwede rin itong pangsamangtagal. Gaya ko, matagal ko na po itong ginagamit, no? So ayun, good evening mga idol, no. Share ko lang po ito. Matagal ko na kasi itong gusto gawing video. Nabibisi tayo kasi marami ginagawa lang ito sa shop. At kasi may nagtatanong na rin po yung idol natin, yung tropa natin. Kasi nasabi ko to sa nauna nating video na gamit po ang starter relay. Ayan, gamit po itong starter relay. Gagamitin po natin itong pang starter relay. Horn relay, gagamitin nating starter relay. Ayan, so ito kasi yung ginagamit kong starter relay mga idol. Okay, so papakita ko sa inyo na nagpa-function yan. Matagal ko na yung ginagamit yan mga idol, oh. Ayun, so magpo-push start ako dito. Ayun. Okay, ha? Okay. So papakita ko muna dito na nagpa-function. Yun, nakikita yung gumagalaw. Ayan. Pipindutin ko, sana nakikita nyo sila sabay. Ayan, pipindutin ko. Yun, no? Nag-start, oh. Alright, gamit lamang po yung ating starter relay. Ay, yung ating horn relay. So matagal ko na ito ditong ginagamit. Paano nga ba ito in-install, no? Yan yung katanungan ng isa nating idol, ng isa nating tropa. Well, madali lang naman niya i-install. Napaka-basic lang yan, idol. Alright? Okay? Kung ikaw ay naka-battery trigger, positive trigger, negative trigger, walang problema yan. Patay muna natin. Okay, mamatay dito sa akin, ano. Yun, patay. So, inulit ko, kung ikaw man ay naka-negative trigger yung switch, kailangan mo pang hawakan dito. Kailangan mo patapakan yung brake. Walang problema, pwede sa inyo yung video na ito. Okay, so alam naman natin dito po sa ating starter relay, sa ating horn relay pala, ano ba, starter relay ako ng starter relay. Meron ditong number, no, na ito po si number 30. Yan, ito yung number 30. Ito, dito si 30, dito po si 86, dito si 85, at yung taas dito si 87 dito. Ayan. So yung taas ni 30, 87 yan dito. Tapos dito 86, dito 85. No. Paano gumana o paano ito install? Madali lang. Yung number 30, mga idol, ayan, yung linya number 30, ito po yun, oh, solid red. Ayan. So naka-tape kasi. Baklasin ko na nga para mas makita nyo nang maayos. Okay? Ito po ay temporary, no? Pangsamantala, pero pwede rin itong pangsamangtagal. Gaya ko, matagal ko na po itong ginagamit, no? Pangsamantagal na ito sa akin. Okay? So ito option lang po kung halimbawa kulang tayo sa budget pambili ng starter relay, o halimbawa ay wala tayong mabili ng starter relay at ito yung meron tayo available, ganito lang yan i-install o ganito lang yan ikabit. So mare-recommend ko na gamitin itong horn relay sa mga carb type na motor. Ayan. Sa mga China, o kahit yung mga Honda branded basta carb type, pwede itong gamitin mga idol. Okay? So paano? Yung number 30, ito yung papunta sa ating battery. Ayan po yun, no? Ayan. So galing yan ng battery. Okay? Tapos itong linya na ito, napapunta yan ng battery. Ayan, kasi yung battery nito nandito sa ilalim, eh. Ayun, oh. Ayan, so ito po yun, oh. Yung kulay red na yan, papunta po yan ng battery. Okay? Tapos, yung naalala nyo, itong part na ito rito, ayan, na binalutan ko, ito po yung nakalagay po doon sa dalawa kasi yung terminal ng ating starter, di ba? Ng ating starter relay. Dito to nakakabit yung isa. Tapos yung isa naman, napapasok dito ay sa kabilang side, which is dito naman yon, no? So bali ito silang dalawa, ito yung papasok dito sa starter motor. Ayan yung linya na yan, ito po yon. Tapos ito, ayan, ito yung galing battery, yung red. Yan po yung nakakabit na original dati sa ating
sa ating starter relay. Ito yung gagamitin natin. Yung papasok dito na wire, ayan, yung papasok na wire, mga idol, sa ating starter relay, doon natin ibibigay yung kuryente ng number 87. Ayan o. Inuulit ko, yung number 30, ayan o, yung number 30, yung red, ito yung papasok ng battery o papunta po sa source, no? Doon, kumbaga, dito tayo kukuha ng kuryente sa number 30. Tapos, yung mag 3 trigger sa kanila, sa switch, itong dalawa, yung 86 at saka sa 85. Si 85, pwede mo siyang ilagay sa ground. Tapos, si 86, ayan, dito po siya, papunta po sa ating push start. Yung red na may, yung yellow na may red. Pwede rin siya na itong number 85, kabit mo rin po dito, no, sa dalawa niyang switch. Ito yung galing po ng ating, no, ng ating push start, mga idol. Itong dalawa, may makikita kasing dalawang wire yan na papunta sa push start. Isasalpak mo lang yan dito magkabilaan, no, o di kaya naman kung ganito yung klase yung trigger mo, kasi ito positive yung nilalabas nito, accessories wire. Tapos yung ginawa ko, nilagay ko lang yan sa negative para mas malakas po yung negative. Okay, so actually ito may negative din naman to pag hinahawakan po yung clutch to, ayan o, clutch yan yung red na may yung green na may green na may red clutch yan. Dito yung galing wala na yung switch dito yung galing. Pag hinawakan natin yung ating clutch, saka po lang siya mag trigger ng negative, no? Pag may ganun po yung trigger nyo, mas maganda na ilagay nyo na lang yan sa ground. Okay? Ayan. So, kung ito naman ikinabit nyo rito, ayan mga idol, kung sinundan nyo lang po yung original na pagkakalinya na galing po doon sa push start, yung galing doon sa taas na linya, ayan. Mga idol, kung galing po doon, sinundan nyo lang at i-connect nyo yung 85 at 86 dyan at nag-start, goods na yon. Pero kung hindi naman siya mag-start, ilipat mo po yung negative, ilagay mo sa body pass para mas maganda yung kuha. Kasi yung sa akin, ganun po yung ginawa ko kasi nasira po kasi yung switch dito. Nasira po kasi yung switch ng kanyang sa neutral doon po sa may trigger. Kaya ang ginawa ko, nilipat ko yung source ng ground. Okay, so inuulit ko, kung goods yung linya dito, dyan na ikabit. Pero kung hindi, pwede nyo ilipat yung source ng ground sa accessories yung itira nyo. Okay? Kukuha nyo ba? Okay. Basta itong dalawang ito, mahalaga mapasukan ito ng positive at saka negative para gumana, mag-trigger po yung ating horn relay. Okay? Sinuulit ko, bali 4 na wire lang yung mga idol, no? Si 37 papunta sa battery. Si 87 naman, 37, si number 30, si number 30, ito si number 30, papunta yan ng battery. Okay? So ito naman si 86, papunta doon sa switch ng push start natin. Siya yung positive. So pwede mo rin siya ikabit dito sa kabila. Pwedeng maging negative to, pwede maging positive, pwede magkabaliktaran, walang problema. Pero ito, number 30 yan. Galing yan ng battery. Tapos ito number 87, dito 87, no? Parang ang pangit, no? Dito lalabas na yung kuryente, papasok na po doon sa ating starter motor. Ganun lang yun mga idol, no? So ganun po yung function na ginawa ko dyan. Okay? So nasundan nyo ba? Kung hindi nyo sundan, magtanong lang po kayo mga idol. Okay? So start natin. Start ulit natin, ha? Yun, no? Alright. All goods. Yan. Wala pong budol na mga idol, ha? Kasi ito po yung source ng aking battery. Okay? Baka sabihin nyo, nakatago yung aking starter. Hindi po. Yan po talaga yan. Kaya so for the last time mga idol, papaganahin ulit natin. Okay? Yan. Papakita ko sa inyo na mag 3 trigger yan. Lalapit ko lang. Tingnan nyo ito na mag 3 trigger. Ito. Tingnan nyo yan na mag 3 trigger dyan. Ipupush start ko sa taas. Diba? Yun, no?
So yun mga idol. Yun oh. Alright. So ganun. Okay. Patayin na natin. So ay mga idol, ganun lang po mag-wiring po ng gamit po ang ating horn relay, no? Kung wala po tayong available na push start na starter relay, na kung nagmamadali yung customer o hindi naman masilan yung customer o temporary lang o pangsamantala o pangsamangtagal, sabihin na lang natin diskarte kung walang pamalit na starter relay. Alright, so replacement o pamalit kung walang available na starter relay at hirap mag kickstart, kailangan talaga ng push start. Ayan, so pwede tayo gumamit ng horn relay. Alright, so applicable po ito, suggested ko lamang po ito sa mga card type. So kung gusto nyo pong i-try ito sa mga FI type, nasa inyo na yun mga idol. Alright, so sabi ko sa inyo, subok ko na siya, marami ko ng base na ginawa sa mga card type. Sa FI, 50-50 pa ako dun mga idol, kasi baka magkaroon ng problema yung kanya ECU kung pakilaman natin yung mga wiring niya. Okay, so sa carb type, no problem, approve sa akin kasi matagal ko nang ginagawa. Alright, so ganito lang muna yung video natin mga katropas, namin ako yung tips at kalaman dito sa ginawa nating video. At kung nagustuhan nyo, baka pwede naman pa-share ng ating video, pa-like na rin mga idol. Alright, so hanggang dito naman tayo. Peace out na mga katropa. Bye bye, maraming salamat po, ingat.